Okay, so magandang araw saan man kayo lahat. Naririto si Tatay Ventilador. I am Arman De Castro, aka Ventilador. Nahirang ng Panginoong Jesucristo na mangaral ng kanyang salita, makaunawa ng mga propesiya na sino namin binabahagi sa inyo. Dito, ang Bible pala is a prophetic book yan. Hindi naman pala yan comics, no? So ngayon, ang sabi kasi dyan sa 1 Peter 2 Peter 19, 20-21, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusundan, hindi nyo iniiwan, sinusundan nyo yung hula na gaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim hanggang sa pagbubukang liwayway at ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Na maalaman muna ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao nagsalita buhat sa Diyos na naudyukan ng Espiritu Santo ni Jesus. Si Father Jesus yan. 1 Peter 1:10-11. Espiritu na ni Kristo ang mga nasa propeta. Ito yung parang nando ka sa kadiliman. Imagine mo, madilim ang paligid. Nando ka sa kawalan, madilim. Tapos nakakita ka ng ilaw doon sa malayo, no? So gusto mo yung sundan, dire-diretso ka lang doon. Dahil yun yung gusto mong tumakas doon sa kuweba. Sabi natin, nasa malaking cave ka, napakadilim. Diba? Hinahanap mo yung liwanag sa malayo. Tapos sinusundan mo ngayon yun. Ganyan yung hula ng Panginoon, no? Ngayon, ang sabi, naudyukan ng Espiritu Santo ni Kristo. Dahil tungkol sa pagkaligtas na ito, nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta. Siyempre nagsisikap ka sinisiyasat mo. So nagsipanghula tungkol sa biyayang darating sa inyo. So hindi ko naman sinasabing propeta ako. Ibig sabihin yan, yung mga propeta ng araw yan. Yung propeta Isaiah yan, sila Jeremiah. Pinagsulat pala sila ni Jesus, sila David. Dahil, nung sinisiyasat yung kahulugan ng hula, kung ano, kailang panahon, itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila ng patutuhanan ng unang pagbabata ni Kristo, ang mga kalwalatiang hahalili sa mga ito. Kristo is the one Lord God of Israel. That is the combination of the Father and the Lamb. Natatanggihan nyo yung ama't anak, sabi. Dahil yung Kristo na yan mismo ay ang Panginoon. No? Patutuunan ng anghel yan sa Lucas 2:11.
Sinabi ng Diyos ng anghel sa Lucas 2:11, Lucas 2:11, kapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Isang tagapagligtas. Isang tagapagligtas. Isaiah 43:11. Ako, sabi ng Diyos sa Oti, na makatwid bagay ako, ang Panginoon. Liban sa akin, walang tagapagligtas. Liban sa akin, wala nang ibang tagapagligtas. Ang tanong, bakit si Kristo ang sinabi ng anghel sa Lucas 2:11 na ipinanganak na isang tagapagligtas, na siya ang Kristo, the one Lord God of Israel. Yan ang ibig sabihin niyang Panginoon diyan, no? Kung intindihan nyo. Ngayon, dumako tayo sa topic kaya na sinasabi namin, prophetic book ang Bible, no? Sinasabi diyan sa Psalm 22:1-18. Rinig kayong mabuti, mga minamahal sa Panginoon. Ang lahat ay scripted na, dahil yan ay scripture. Sinabi na ng Diyos yun. Tandaan ninyo, ang tunay na mangangaral sa kaharian ng langit, sinabi niya sa kanila, kahit ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang tao sa isang taong puno, the head of the family, na naglalabas ng kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Ibig sabihin, ang totoong nasa Panginoon na nagtuturo ay kumukuha ng hula, pinakikita ang katuparan sa inyo. Okay niyo? Kaya nga bago't luma bagong tipan, lumang tipan. Asan yung hula? Ayan. Kukuhanin mo sa 22:18. No? Ngayon, dako tayo sa topic. Psalm 22:18, Psalm 22:1. Diyos ko, sasabihin na pala ng Diyos, bakit mo ko pinabayaan? Yan yung dumadaing siya sa krus. Bakit napakalayo sa pagtulong sa akin sa mga salita ng aking pag-angal? Sabi rin sa to, O Diyos ko, ako'y humihiyaw sa gitsama ni araw at gabi, ngunit di ka sumasagot. Hindi ako matahimik. Madaing na siya, sinasabi niya na yung alisin mo ang sarong ito. Ngunit ikaw ay banal, o ikaw na tumatahan ng mga pagpupuri ng Israel. There is only one holy, and that is Jesus Christ. Banal, nasa Luke 1:35 yan, no?
Hmm. Ang aming mga gulang ay nagsitiwala sa iyo. Sila ay nagsitiwala at iyong iniligtas sila. Dumating siya. Nagtitiwala yung mga magulang doon sa Malakay 4:5 to 6 para pag-isahin yung magulang at mga anak. Nakalagay yun doon. Sa Luke 1:17, yung pagdating ni Elias, no? Upang pag-isahin ang mga anak at magulang. Sila'y nagsidaing sa iyo at nangaligtas, tinutukoy yung Diyos. Sila'y nagsiwala sa iyo, di nangapahayaan. Sabi ng Diyos, ako'y bugbog sarado na eh. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Duwahagi na nga sa mga tao, tinamak na ng bayan eh. Alam mo ba yung uod na napakalambot pagka binugbog? Pwede rin niya siya iuod, tapos magiging paru-paro. No? Tinamak ng bayan talaga. Sabi sa Mateo 27:40, sabi mo, gigibain mo yung templo. Babaan ka sa araw, bababa ka sa krus. Sabi nga gano'n. Diba? Tinahamak nga eh. Dinuduran pa nga yan eh. Sinasabi niya, anak daw siya ng Diyos, bababa ka sa krus. Nilait pa nga yan nung magnanakaw. Tapos nakita nung magnanakaw na sa Lucas 23:40, sabi nung magnanakaw, di ka man tataw sa Diyos, pinaparusahan katulad natin. O, dinaligtas siya. Kapako rin daw yung Diyos niya. Tapos sa 27, silang lahat ay nakakita sa akin, tinatawa ng mainam ako, nilalawit ang labi, ginagalaw nila ulo, sinasabi. O, di ba nakakita, iiling-iling na lang. Tapos nilalawit mo ba? Nilalawit nila yung labi, ginagalaw yung ulo, iiling-iling na lang na sinasabi. Nagpakatiwala ka sa Panginoon, iligtas niya siya. Iligtas niya siya. Yung kinaluguran siya. Di ba? Nagpapaligtas ba ang Panginoon? Magjudus ko lang yun eh. No? Ngayon, yamang inaluguran niya siya. Ngunit ikaw ang naglabas sa akin sa bahay bata. O, siyempre, sino ba huhubog sa ating ina? Sino ba huhubog doon sa tiyan ng ating ina? Di ba sabi nga ng Diyos, mag-isa kong hinubog kayo sa tiyan ng inyong ina. Mag-isa akong naglablad ng langit at lupa. Ngayon, ako'y nahagi sa iyo mula sa bahay bata. Kita mo? Ako'y nahagi sa iyo mula sa bahay bata. From the father to the child. Magiging kordero. Ikaw ay aking Diyos, mulang dalhin ako sa tiyan ng aking ina. Di as a human being siya. Siyempre, magiging bata siya, tatawag siyang may Diyos siya, dahil inihula niya na mag-Diyos ko siya. Di ba? Ngayon, sa 11, wag mo akong layuan. Siyempre, sapagkat yung kabagbagan niya malapit, sapagkat walang tumutulong, sinasabi niya, kailangan ko pa bang sabihin ito, Panginoon? Nagdadalawang isip pa kasi. Kailangan ko bang sabihin ito na ilayo mo sa akin ang sarong ito? Pero paano mangyari nga yung hula ay maganap, no? Ngayon, niligid ako ng maraming toro. Mga malakas na toro ng basa na kumulong sa akin. Talaga namang napakarami nakaligid na kawal sa kanya, no? Siyempre, alam nyo na yung mga toro gagalit yun, talagang may plug yun na pula. Buti hindi pa lumabas yung pula, kundi takbo yung toro kaso hindi pa lumalabas yung dugo ng Panginoon. So, hindi ba yung mga toro susuwagin kayo? Yan, sinusuwag siya.
Yung ibig sabihin talagang gagalit yung mga kawal na yun. Dami. Hindi na lang, lahat na lang galit sa kanya yan, no? Nagbubukas sila ng bibig na gaya sumasakmal na umuungal na leon. Galit siyempre. Sinasabi mo, Diyos ka, Diyos ka. Hindi ka Diyos, tao ka lang. Sabi gano'n, hindi nila alam. Nakahula na pala yun. 4,000 of years. Nasa awit 22 tayo mga kapatid ha. 1,000 plus BC yan. Magiging 900. May nakatupad ba 900 BC? Wala. 800. Wala. 700. Dumating sila Isaiah. Sinabi, sisila ng sanggol. Isaiah 7:14. Maglilidalaga, mga anak lalaki. Ito pa dun sa Matthew 1:22-23. Sa Isaiah 9:6. Alam din nyo yun. Everlasting Father yung sanggol, tapos Counselor pa yun, yun yung Holy Spirit. Mamaya papakita ko sa inyo yun. Ngayon siyempre galit na galit. Sa 14 ako'y nabuhos na parang tubig. Bagsak talagang plakda sampal-sampalin ka ba naman, lahat na aking butoy ng alinsad, bataking ka ba naman doon sa binabangag muna siya dyan doon kila Pilato, no? Talagang linsad yung buto-buto niya talagang sakit nung bangag sa kanya, humihiwa pa yung kay Mel Gibson, yung Passion of Christ humihiwa pa yung bakal doon sa alaman niya talagang lugmok yung kalakasan niya talaga natuyo parang bibinga. Pinako na siya dyan sa krus, dila ng aking dumidikit sa aking alangalan, nauuhaw siya ngayon. Dinala mo ako sa alabok ng kamatayan. Mamamatay siya. At pupunta yan dun sa Sion, mga ngaral. Niligid ako ng mga aso, mga toro, ganun. Pinulong ako ng pulutong ng manggagawa ng masama. Talaga naman pinalibutan sa krus yan Kasi mula noong bugbugin yan, nakapulutong na yung mga masasama dyan, hanggang binutasan nila yung aking mga kamay at aking mga paa. Ngayon, yung mga sinungaling dyan, sabi, hindi raw yun crucifixion. Kay David daw lang yan, kumakanta lang daw si David at para raw kay David yan. Sige nga, saan ba binutasan ng kamay at paa si David? Ay nako, ang daming sinungaling, ito ngayon si Brother Inton, sabi niya naka-live ka pala bro, kaya pala di ka tawagan. Binabati ko lahat ng Patrick Passion names and believers, Church name Jesus Christ, my brothers and sisters, good morning. Salamat Brother Inton. So, pasensya ka na at hindi kita nasagot, naka-live ako. Ngayon, sabi sa 17, aking maisaysay ang lahat ng aking mga buto. Kanilang minamasdan at pinapansin ako. Ibig sabihin maisaysay, batak na yung ribs niya, Di pa siya sa cross. Tapos sa 18, hinapak nila ang aking mga kasuotan sa gitna nila. Kanilang pinagsapalaran ang aking kasuotan. Ako, nagpustahan daw sa damit. Ngayon, dadako tayo doon sa matutupad ba yan? Anong kalokohan sinasabi nyo? Mula yan. Di ba? Sabi nga, kalokohan yung pagkapako ni Cristo sa krus sa 1 Corinthians, kamangmangan sa tao yun. Sa mga ililigtas, yun ay pakinabang, yun ay kaligtasan. So ngayon, masama bang ganapin ng Diyos yung isinulat niya na? Alam mo, sabihin niya, sarili ko, ba't mo ko pinabayaan? Bakit? Yung ba ang nakasulat sa Psalm 22:1? Sarili ko. Di ba? Ngayon,
Dadako tayo doon sa Psalm 22:18, no? Ano sabi? Sa John, sundan nyo ko mga kapatid, Panginoon, nang hindi kayo mabudol-budol, no? Sa John 19:28 yata yon, sabi doon, 24 pala, mamaya na yan, sa 24 muna tayo. Sabi sa John 19:24, nag-usapan nga yung mga kawal. Huwag nating punitin ang damit niya, kundi ating pagsapalaran. Kung unilo, kung matupad ang kasulatan, nako yari, na nagsasabi, binahagi, ayan, kinapi-paste na dyan yung Psalm 22:18 para matauhan kayo. Binahagi nila sa kanila ang aking mga kasuotan, ang aking balabal, kanilang pinagsapalaran. Tutukan nyo mga kapatid, nakalagay dyan, upang matupad ang hula na nagsasabi. Upang matupad ang hula. Nag-aartista ba yung mga kawal? Ayan o, sabi sa 23, ang mga kawal nga ng si Jesus ay kanilang maipako na sa krus. Kanilang kinuha ang kanyang mga kasuotan. Nagdadrama lang kaya itong mga to? Galing nga rin doon, ano, napaka yung foreknowledge niya. Alam niya lahat ng bagay, sinulat niya na yung magaganap from beginning to the end. Tapos, pinag-apat na bahagi. Sa bawat kawal, isang bahagi. Sabi din naman sa tunika. Tunika walang tahi. Hinabing buo mula sa itaas. Nag-uusapan yun sila. Huwag natin punitin to. Sayang eh. Atin na lang pagsapalaran. Bakit naging ganun ang ugali nila? Ibig sabihin, walang dinaya yung Diyos. Kung ano isinulat na sa Biblia, yun ang magaganap sa inaharap. Upang matupad ang kasulatan, nagsasabi, binahagi nila sa kanila aking kasuotan. Aking balabal, kinala pinagsapalaran. Nag-aartista ba lahat ng tao nun? Kasi sinasabi niya, nag-aartista Diyos namin. Diyos ko, sarili ko. Nasa human form siya nun. Yung millisecond ng buhay niya, kailangan niya maganap. No? Alam niya lahat ng bagay eh. Alam niya yung galaw niya bilang tao. Alam niya yung galaw niya bilang Diyos. Si Kristo ng tao, alam niya siya yung Ama. Kaya nga pinakikilala niya yung sarili niya. Pagpanik niya sa langit. Ginawa naman nitong iba, may amnesia yung Diyos nila. Hindi raw alam ni Kristo ng tao siya, iba raw yun. Hindi na raw siya Diyos doon. Tawarin kayo. Sa ulado nga eh, tingnan nyo dyan 1928. Tuloy tayo sa 28. O, ano sabi? Nang magsabi sa 27, nung magkagawa sinabi sa alagad, narito ang inasabi. Eh, ano sa 28? Ayan. Pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng mga bagay naganap na nga. Oh, kita mo, sa ulado niya eh. Siya nagpasulat eh. 1 Peter 1:10-11 kanina. Upang matupad na naman ang hula, ay sinabi niyang nauuhaw ako. Psalm 22:15. Yung aking dila, dumidikit sa aking ngala-ngala. Paano nangyari na 4,000 years, 1,000 years plus si David eh. How many thousand years yung naganap ngayon sa mundo, nakasulat doon. Sige nga, sagutin nyo nga kami. Nagdadrama ba yung Diyos namin? Hindi. No? Sinabi nga dyan, they pierce my hand and my feet. O, di tama. Di ba napako naman siya? Ayun, no? Na do'y pinako nila sa krus, kasama niya dalawa pa siya sa tagiliran. O. Di ba? Di pa ako sa krus. Binutasan nila ang aking kamay at paa. Sabi ng mga sinungaling, di si Jesus yan, si David yan. Sige, labas nyo.
Saan pinako yung, saan binutasan yung pat kami ni David. Saan pinagpos tayo damit ni David. Sige nga. Yung mga sinungaling kayo eh. Nagkalat kayong kampon ng Satanas, sabi nga ni Pablo. Sundan nyo ilaw ha. Ngayon, so napatunayan natin, ang lahat ay scripted na sa Diyos. No? Scripture nga. Sa ulado niya lahat. Ginanap. Kasi winarningan naman na kayo eh. Sa Mateo 5:17, matitigas lang ulo nyo eh. Sabi ni Jesus John, huwag mong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi ganapin, fulfill, ganapin. May gaganapin lang ako. Alin yung gaganapin mo? Ade, yung sinabi ko kay David sa awit 47, na ano? Dadating ako sa balumbo ng mga aklat, nakasulat tungkol sa akin. Balumbon, ibig sabihin buong OT, mga balumbon ng aklat. Ha? Darating ako. Ano sabi sa Hebrew 10:7? Hebrew, teka muna, mali yung napindot ko. Hebrew 10:7. Ano sabi? Nang magkagayoy sinabi ko, yung God sa OT, narito, ano yun? Ako'y pumarito sa balumbo ng aklat na susulat tungkol sa akin upang gawin, O Diyos, ang iyong kalooban. Kanino bang kalooban? Kanino bang espiritu ang nasa Biblia? Kaninong kalooban yung humula? Ha? Kanino? O, 1 Peter 1:10-11 na naman tayo. Nagsikap tungkol sa pagkaligtas na ito natin, ng mga nananalig kay Father Jesus, Father Yeshua Han-Nasri Vimilik Hayehudim, YHBH yan. Nagsikap yung mga propeta, nagsipanghula, Espiritu ni Kristo yung sumasa kanila. Pinaliwanag na namin sa inyo ang Kristo ay combination ng root and offspring of David. No? Ang Kristo ay the one Lord God ng Israel. Tumatanggi kayo sa ama't sa anak. Yon ang mga anti-Kristo. Hinihiwalay nyo yung naging anak, yung naging ama, hinihiwalay nyo. Kaya yung iba, may tatay daw, si Kristo. Sinabi na yan sa Mateo, sa Mika pa lang, sa Mika 5:2 pa lang, sinabi na yan, na yung sanggol na yon sa bandang ibaba, sisilang sa Bethlehem, ano sabi? Ang pinagbuhatay mula nung una, mula pa nung walang hanggan, no? Ha? Yung baby na isisilang mula sa walang pasimula? Oo. Bulag ba ikaw? Ano ba yung nakasulat dyan? Kaya nga sundan yung hula. Di ba? Kaya asan na may hula? Asan na may katuparan yan kung hula nga yan? Luluko mo naman kami eh. O, tingnan natin yung katuparan yan sa Mateo 2. Sa copy-paste yun doon. Mateo 2, 4 hanggang 6. Ganyan ang nangangaral ng salita ng Diyos. Kumukuha ng bagot lumang damit para matauhan kayo, makimasundan yung ilaw. Mag-seminar kayo sa mga patri, no? Mga patri pasyan. Dahil yan ang original na paniniwala ng mga apostol. Ba't ako magiging apostol? Common sense. Ba't ako magiging apostol ni Kristo? Para ano yun? Tao yun.
Ba't ako magpapaka-apostol sa tao? Common sense lang yan. Ngayon, pagkatipon sa lahat ng Pangulo, Sacerdote at mga eskriba ng bayan, siniyasa sa kanila kung saan pinanganak ang Kristo. Yan yung Diyos nang walang pasimula. Sinabi ng anghel, yan na yung Panginoon. Sinabi nila sa kanya, sa Bethlehem ng Judea pinanganak, sapagkat yan ito yung nakasulat sa hula ng propeta. Alam naman sa Japan yan ipanganak, o sa Roma ipanganak yan, o sa Philippines. Bakit? Ano binakahula, sabi? O ayan na. Ang nakahula daw, ikaw Bethlehem na lupa ng Juda, ikaw ay pinakamalit sa Pangulong Bayan, sapagkat mula sa lalabas sa isang hari. Ginawang gobernador na lang ng iba, no? Na siya magiging pastol ng aking bayan Israel. Na mula pa ng walang pasimula, doon siya nagmula, yun ang sabi. So natupad yun, yung Kristo na yun. Baka sabihin nyo, dinadaya ko yan. Hindi nga inilagay dyan, dapat nilagay na lang dyan yung Micah 5:2 Pero matalino ang Panginoon. Hindi ko magsasaliksi kayo. Ibig sabihin yung Kristo na yun, doon sa Micah 5:2, ang pagmumulan noon, ayan, mula nung una, mula nang walang hanggan, walang pasimula, doon siya naggaling yung Kristo. Ayan, dahil ang Kristo ay galing sa walang pasimula, ay inutusay anghel. Ano sabi ngayon ng anghel? Ipapanganak sa iyo ngayon sa bayan ni David one Savior, na siya ang Kristo, ang Panginoon. Panginoon ng anghel yung Kristo. Kaya nga yung anti-Kristo, yung tumatanggi si Jesus ang Kristo. Tumatanggi kayo sa ama at sa anak. Tumatanggi kayo doon sa ama, saka na naging lamb. Yun ang katotohanan doon. Mga sinungaling. Ang katutak talagang mga sinungaling. Di po inawa kayo ng isang tagapagligtas. Di ba? Babaliin ba ng Diyos sa Isaiah 43:11 ng kanyang salita? Ha? Ako, sabi lang ng Diyos, I am lang. Bakit bagay I am? Ang Panginoon, yung sinabi ng anghel. At liban sa akin, ha? Liban sa akin, wala nang tagapagligtas. Matuto kayo magbilang. Ano sabi sa Lucas 1:35? Yung isisilang na yun, si Father yun. Ito na, ano, magot anghel sinabi sa kanya, bababa sa Espiritu Santo, lilimang kapangyayang katastasan. Kaya naman ang banal ng Israel na yan. May panganak mo, tatawagin lang, anak ng Diyos yan, tatawagin. Tinrapis na ng anghel eh. Hindi sinabi nga, alam ni Pedro, kayo po ang Kristo. Yung Diyos ni David. Hindi ka anak ni David eh. Di ba? Tatawagin kayo na anak ng Diyos. Kayo naman, niliteral nyo. Paano? Hindi kayo nagbasa ng kasulatan. Di ba? Sa Mateo 22, 41-45, ano sabi? Habang nagkatip ang mga Pariseo, tinanong sila Jesus ang tanong. Ano sabi? Sinasabi, ano akala nyo tungkol kay Kristo? Kilala mo si Kristo, sabi niya. Ano yan, bang anak siya? Kay David. Ngayon, pagdating sa 45, sinabi niya daw, Panginoon, sinabi doon, sige, tapusin natin, ayusin natin, Habang nagkakatip ang mga Pariseo, tinanong sila ni Jesus na isang tanong. Sinasabi, ano akala nyo tungkol kay Kristo? Sino si Kristo? Kanino siya anak? Kay David, anak siya ni David. Sinabi niya sa kanila, dapat umuo na lang si Jesus eh. Anak ako ni David, ganun dapat eh. Ngunit sabi niya, nakatwira siya, kung ganyan, bakit siya natawag siya ni David na Panginoon niya? Sa Espiritu. Yung palang tinatawag ni David na sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Si ugat at si supling pala yan. That is the root and offspring of David. Upo ka sa aking kanong kaysa ilagay ko yung mga kao sa ilalim na yung paa. Speaking of the root and offspring of David, yan ay nandoon sa Isaiah 11:1. May lalabas na usbong sa puno ni Isay, sangsanga. Ibig sabihin yan, natupad yung siya tatawagin Nazareno. Nazaret ay usbong sa ngayon. Nakuha nyo?
Sa Isaiah 11:1, 11:10. Yan na yun. Sa 11:10 ay sinabi dyan sa King James Version, and that there shall be a root, nyo na, of Jesse. Kaya nga root and offspring of David yun. Ngayon, balik tayo sa Mateo 22, 41 hanggang 45 hanggang 46. Yun si Kristo. Anak mo siya ni David. Tumawag sa akin Panginoon ng mga Panginoon. Ayan, sa 45. Yung tinatawag na si Kristo ni David na Panginoon. Paano si Kristo kay kanyang anak? Sige nga, sabi ni Kristo. Yung tinatawag ko ni David na Panginoon, paano niya ako naging anak? Paano ako naging anak ni David? Isa tumatawag sa akin Panginoon? Walang sino man nakasagot sa kanya na isang salita. Natamimi lahat. Kayo, hindi pa kayo natatamimi. Hindi wala na sino man nakasagot sa araw na yung tumulong sa kanya. Ang Biblia pala, pag naunawaan mo yun, tatahimik ka na eh. Tapos na. Pinasasamaan lang nila. Sige nga. Hindi ako anak ni David. Hindi ako anak ng Diyos. Hindi ako anak ng tao. Sinabi lahat ni Kristo yun eh. Hindi ako anak ng tao. Diyan 3:13, tagalangit ako. Pinagamitan kayo ng talinhaga. Dahil doon sa Psalm 78:2. So ngayon, yung Psalm 78:2 na yan, nakaprapisi lahat yan. Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, ang talagang alagad ng Panginoon ay kumuha ng luma at bagong damit. Para makita nyo yung ilaw. Aking bubukin na aking bibig sa mga talinhaga. Ako'y magsasalita ng malabong sabi ng una. Kaya sabi dyan, makinig kayo o bayan ko. Sabi sa 78:1, 2, and 3. Makinig kayo. Ikiling nyo mga pakinig nyo salita ng aking bibig. Sa aking bibig, sabi niya, magsasalita mismo yung Ama. At kapag narinig nyo muli ang salita ng tinig ng Diyos, huwag nang maging matigas ang inyong ulo. Propesya. Pero kahit 24 hours makapagsasalita ako rito. Kahit na siguro isang buwan makapagsasalita ako dito. Pero puputulin ko yung live ko dahil lang usapan lang natin muna. Patunayan ko yung Psalm 22:1 to 18 ay crucifixion prophecy. Bubukin ko sa talinhaga, dito yan natupad. Ang katuparan niyan nasa Mateo 13. Sundan nyo yung hula. Pag sinabi nakahula, sinasabi ng kasulatan, sinasabi sa bahagi ng kasulatan, sundan nyo, hanapin nyo saan nakasulat yun. Mateo 13:34-35. Dumako pumunta sa 10:11. Ang sabi sa 10:11, nagsilapit ang mga alagad. Sinabi nila sa kanya, bakit mo ba sila pinagsasalita sa mga talinhaga? Bakit? Tinutupad ko yung hula. Sumagot nga si Jesus. Sabi ni Jesus, sinabi niya sa kanila, sa inyong mga Padre Pasyan, pinagkaloob ang makaalam ng hiwaga ng kaharian ng langit. Kayong mga anak ko, father namin siya. Hindi ko ikinakalat ang Patripasyanism religion. Tandaan ninyo, Patripasyanism is a belief. Church name Jesus Christ yan. Tandaan po ninyo yan. Kayong lahat ay sa Panginoong Jesus. Believe yung Patripasyanism. If God incarnate in Christ, He suffered. Kaya yung Ama ang napatay. Alam nila Pedro yan. Pinasama lang nila ang kasulatan dahil sa salapi. Dahil ang isang taong tinawag ni Kristo, mananatili na yan habang buhay. Dahil nakita niya yung ilaw.
at hindi na siya mawawala doon sa ilaw na yon, at di na siya matatalo ng kadiliman. Naintindihan nyo? Lalo kang lalakas, lalong hahaba yung buhay mo, dahil nakilala mo yung Diyos, nakilala mo yung ilaw. Ngayon, sabi diyan, may mga tao, many are called but few are chosen nga. Sana tayong lahat makaunawa ng hula at katuparan. Madali lang naman yan. Siyempre, hanapin mo nga sa nakasulat. Ngayon, magtanong kayo sa mga patri pasyan kung saan yun matatagpuan. No? So, ngayon, pagkat sino mang mayroon ay bibigyan, tama. Once nakaunawa ka ng talinhaga ng Diyos sa karaan ng langit, sunod-sunod na yon. Bibigyan namin kayo ng sample. Ngayon, katuparan yan, dito kinapipaste yan sa Mateo 13:34 to 35. Nakalagay dyan, lahat ng mga bagay nito sinabi na sa karamihan sa mga talinhaga, at kung hindi sa talinhaga, hindi niya sila kinakausap. Ang ginagawa upang matupad ang sinalita mamagitan ng propeta, upang matupad na naman yung hula. Ano sinasabi? Hula, ikaka-copy-paste dyan sa Mateo 13:55, yung Psalm 78:2. Bubukin ko ang aking bibig sa talinhaga. Sasaysayin ko ang mga natatagong bagay buhat ng itatagang sanlibutan. Let there be light. Magkakatawang tao ko. 2 Corinthians 4:6 yun. Ganun yun. Ha? Kaya sa John 4:10, puro si light, light, let there be light na yung dumating, ginusto nyo pa yung dilim, bla bla bla. Ano na? So, hulat katuparan. Sundan nyo yung ilaw na sinasabi ni Pedro kanina sa 2 Peter 1:19-20. Hilingin nyo yung Espiritu Santo ni Kristo, yung ama't anak, yung hindi yung Trinity, yung ama naging tupa, yung anak na yun, yung tupa ng Paskwa. Ilagyan lang ng dugo ng Diyos yung katawan niya para siya mamatay, maitigis at maging ating asawa. Bakit asawa? Isaiah 50, hindi naman asawa na literal yun. No? Dahil sinabi niya sa Isaiah 54 5. Your Creator, sabi sa English, for thy maker is thine husband. Yung Creator, yun ang ating asawa. The Lord of hosts, si Jesus, is His name. And the Redeemer, si Jesus pa rin, the Holy One of Israel. The God of the whole earth, preached unto Gentiles, 1 Timothy 3:16, shall He be called. Ano? Tatalakayin ko rin minsan yan, na tayo nakakasal sa isa, ni Saulo. At bakit di nag-aayon yung mga alagad? Sapagkat kasama nila ang lalaking ikakasal. Sinabi rin ni Juan doon na dapat maitaas yung lalaki na yon at ako'y maibaba. Sa ibang topic na yun. Na? So, patuloy nyo lang kaming subaybayan si Father Jesus Nazareno, ang ating Ama at ating Diyos. Kaya pag ninabasa kayong Ama't Diyos dyan, si Kristo yun. Sinabi sa Revelation 21:7. Hang magtatagumpay ay magkakaroon ng mana, yan na nga. And he will be his son, and I will be his God, and he shall be my son. No? Ang magtatagumpay, sino ba gustong hindi magtagumpay? Kaya, mana ng bagay nito, ako'y magiging Diyos niya, siya'y magiging anak ko. No? So, napatunayan na natin doon sa
John 19:24. Pansinin ninyo yung sinabi doon sa John 19:24. Natupad. Nagpustahan nga yung mga kawal. Inihula ng 1,000 years. Patras ng patras, naging 1 BC. Tapos kaya nga naging AD yan eh, Anno Domini, Year of the Lord na yan eh. Nabitak na yung year ng Earth eh. Dumating na yung katuparan ng hula, kaya nag-start doon yun. AD, hindi after death ang AD. Ang AD is Anno Domini, meaning the year of the Lord Jesus Christ. Yan na yung nag-start na nagpasimulang tuparin yung mga hula sa balumbo ng mga aklat. No? Kaya pagdating dito sa 28, pagkatapos nito, alam na ni Jesus ang lahat ng mga bagay eh. Naganap na. Matupad ang hula. Sinasabi niya lang yan, wow. Kasi doon sa time na yun, kailangan masabi niya yun. Ba't kailangan hihingi ka pa ng tubig doon? Kasi kailangan matapos yung 7 seal no aklat. Yung 7 tatak. No? Kaya mabubuksan yung aklat doon sa Revelation chapter 5. Marami kaming sasabihin talaga patungkol sa kanya. Tandaan po ninyo yun. Marami mga kapatid. Nataon lang sinabi nga ni Pablo. Tungkol sa kanya'y marami kaming sasabihin. Mahirap na sasabihin. Palibhasi nagsipurol kayo sa pakikinig. Kasi nga maraming kumalat na lobo. Sa harapan may tupa, sa likod ay lobo. Pero demonyo lahat yun. No? Ngayon, para hindi kayo mabudol-budol, mag-aral kayo ng Biblia. Tanungin nyo sa amin kung nasan yung mga hulat katuparan. Para makilala nyo yung ating Ama. At siya na ang bahala in the future. Dahil si Apollos ang nagtatanim. Si Pablo nagdidilig. Si Jesus ang aanit, magpapalago. No? Matuto kayo makiramdam. Matalino kayo. No? So, Revelation 21:7. Maliwanag yan. No? So, naipakita natin na ginanap lang pala yun. Maraming pilosopo. Sinasabi, Diyos ko, sarili ko, ba't mo ko pinabayaan daw? Tawarin kayo. Ano ba sinabi ni Kristo? Tingnan nyo, kayang baluktutin ng Diyos. Yan kaya kayong patayin ng Diyos, minsan lang kayo. Kaya niya. Pero basahin natin ito. Siya yung magdadala ng anghel, alam niya yung bilang. Mateo 26, 53 to 54. Mateo 26, 53 to 54. Sabi niya dyan, dinumog na siya ng mga kawal, di ba? Naka-prophecy rin yung pagtalsik ng mga kawal na yun eh. Pati yung si Judas eh, pagkakanulo sa kanya, andun lahat yun. Inaakala mo baga na hindi ako makakapanhik sa aking Ama? Makakapamanhik sa aking Ama? Padadala niya ako ngayon din, ha? Ngayon din. Nang mahigit sa 12 batalyon ng mga anghel. 12 pulutong ng mga anghel, alam niya yung bilang ng padadala niya. Nakukuha niya. Siya may-ari ng anghel eh. Makikita ko mamaya. Kaya kung gayon, paano bagang matutupad ang kasulatan? Na ganyan ang nauukol na mangyari, sabi ni Kristo. Nakukuha ba niyo? May tinutupad nga ang Diyos. Kaya matupad lang sa akin lahat yan. Dahil yun ang nakaikot ang mundo. Hindi ako pwede manloko. Sinulat ko ito, gagawin ko. Tingnan nyo sa Lucas 24. 44 hanggang 45 hanggang 46. Sinabi niya sa kanila, ito, nabuhay na mag-uli ang Panginoong Jesucristo dito. Ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nung kasama niyo pa ako. Sabi ni Kristo.
Ako'y sumasa inyo pa. Bakit? Iba na ba'y kasamang sinasabihan dyan? No. Na kinakailangan matupad ang lahat ng bagay ng sulat tungkol sa akin. Nagpapatuto lang sa akin yan. John 5:39. Saliksikin yung kautusan at nagpapatuto. May buhay kayo walang hanggan. Nagpapatuto yan sa akin. Nagpapatuto sa akin yung kautusan ni Moses, mga sulat ng propeta, at yung aklat ng awit. Sinabi yan ni Saulo sa Acts 22:16. Naniniwala ka ba sulat ng mga propeta at ni Moses, Haring Agripa? Bakit gusto mo mga Kristiyano? Sabi, minuto lang. Ngayon, dapat lang pala matupad yung balong-bulong aklat. Ano makagayon? Binuksan ng ang kanilang mga pag-iisip sa kasulatan. Napag-unawa ngayon yung mga kadyong kasulatan. Hallelujah, praise the Lord, amen. Na kayo, makaunawa sana kayo. Ha? Si Father na yun, naka-glorified body na si Jesus dyan, makausap sila eh. Di ba? Oh, kaya nga sabi dyan, ganyan yung pagkasulat. Kinakailan maghirap yung Kristo, magbago muli sa patay. Ikatlong araw, buhayin niya sarili niya. John 2:19-22 at Mateo 27:40. Napakadami kong sasabihin sa inyo. Kaya nga kapag may binabasa ko rito, tumatalong agad, nagsasalbong yung hula sa utak ko. Kaya nga dapat malimitahan eh. Dahan-dahanin kayo eh. Pero mapalad tayo, mag-aral tayo ng hulat katuparan. Palakasin natin sarili natin sa Panginoon. Yan yung spiritual life eh. Yung mana. Kainin yung aking laman, inumin yung aking dugo, bubuhayin ko kayo sa huling araw. Bubuhayin ko. No? Yan yung tinatawag na seek ye first the kingdom of God. Sa Mateo 16:33 ba yun? Tingnan natin. Oh, Mateo 16:33 ba yun? Yung seek ye first the kingdom of God. So, Mateo 6:33 ba yun? Oh, ayan o. Mateo 6:33. Oh, seek ye first the kingdom of God. Hanapin muna ninyo yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay nito ipawang idaragdag sa inyo. Alin? Lahat ng nakasaad dyan sa Mateo 6. Hanapin nyo muna yung Diyos nyo daw. Hanapin nyo muna yung katwiran. Hanapin nyo yung kaharian. Kaya nga, Amang Jesus, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. O kaya naman, Ama naming sumasalangit ka, sambahin ng pangalan mong Jesus. May pangalan na, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. O, di nasasabi nyo ngayon yung pangalan dun sa dasal, nasasabi nyo rin ngayon yung pangalan dun sa bautismo. Kaya nga magpapakilala ang Diyos. Sinabi niya yun. Sinabi niya yun doon sa Holy Spirit niya na yun ay walang ganang sarili pag dumating sa inyo. Diba? Sabi niya, walang ganang sarili yun eh. Sarili niya kasi yun. Gayon man, sabi ni Kristo sa John 16:13, kung yung Holy Spirit, yung Espiritu ng katotohanan ay dumating na sa inyo, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Buo, hindi kalahati. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili.
Walang sarili yung Holy Spirit. May sarili yung ganang sarili. Sarili ni Kristo yun eh. Kaya lang ito, ano to eh. Walang ganang sarili. Ibig sabihin, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito kanyang sasalitain. So, naririnig ko yun. Pinasasabi ni Jesus sa akin sa inyo. At kanya ipapay sa inyo mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako sapagkat kukuha siya sa nasa akin at sa inyo ipapahayag. Kaya niluluwalhati nyo ngayon si Amang Jesus dahil yung Espiritu Santo ni Jesus binigay niya sa akin, pinapahayag ko siya sa inyo na itataas nyo siya. Ganun yun. Huwag nyo. Kaya puro kami, mga patri, puro Lord Jesus, mabalik kayo sa Ama. Tuturuan niya na kayo. Ha? Tuturuan niya kayo. Nasaan yung turo na yun? Sa 1 John 2:27. Sa 1 John 2:27, kasi una yan, sa Revelation tumutok-tok, Revelation 3:20 tumutok-tok siya sa puso nyo. Ngayon sa Roma 8:9 papapasukin nyo siya. Isa-isay natin yun bago magtapos. Doon sa Revelation, ito kasi mangyayari nga sa inyo lagi mga kapatid. Sa Revelation 3:20, narito ako'y nakatayo sa pintuan ng pupuso mo, tumutok-tok ang Panginoon, ibukas mo. Pag dinirig mo yung tinig ng pastor, magiginto pa kanya, binukas mo yung pinto, ako'y papasok sa iyo at magkasalo tayong kakain ng aking laman at ng aking dugo. At yun ang tanda ng Pasko, lahat ng may dugo ng hamba ng pintuan maliligtas. O di una tumuktok, mag-isa, ako lang, hindi Trinity. Pag tuktok, ang mangyayari sa inyo yung Roma 8:9. No? Ang sabi sa Roma 8:9, datapwat kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu na. Kaya sa langit ng Panginoon eh, kung gayon, tumitira raw sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Merong titirang Espiritu ng Diyos, hindi magre-rent, titira, permanent. Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo ng Diyos, siya hindi sa Diyos. O, diba? Ganun yun. Kaya kung wala kayong Espiritu ni Kristo, wala kayong Espiritu ng Diyos. Iisang Espiritu lang yan ni Father. Marami nagkakalat. Si Jesus may Father, pangalan na Jesus. Tawarin pa sila. Marami nagkakalat na ang Diyos ay tatlo, ang Diyos ay mag-ama, ang Diyos ay yung tao ay ginanap lang, kinuha ng Ama. Walang nangangaral ngayon ng Father Jesus direct, pati dasal nyo sablay. Ito po ang aming samudalahin sa pangalan ni Jesus. Amen, sabi niya. Sa pangalan lang. Pero sa puso nyo, may tatay yun. On behalf of the Father. Di ba? Kaya, delikado eh. Gawin nyo, ito po ang aking samudalahin sa iyong pangalang Jesus. Sa iyong aking amang Jesus. Amen. Ganun. Maraming pandaraya si Satanas. Dahil hindi naintindihan yung John 14:14. Lumahiling nyo pangalan sa pangalan ko gagawin ko. May humihiling doon sa tatay ni Jesus, pangalan ni Jesus. No? So di tumira na. Una kumatok, tapos tumira yung espiritu niya. Ngayon pagtira, nasa 1 John 2:27, hindi na kayo kailangan turuan pa ng iba. Ayan o.
tungkol sa inyo, siyempre, tuturuan pa ba ng iba sa Diyos? Hindi na. Nananaan na yun sa inyo, hindi na kayo kailangan kayo turuan ng sino man. Dahil kung paano kayo tinuturuan ng Espiritu Santo na yun, yung pahid na yun, sa lahat ng bagay, at siyang totoo, hindi ka sinungalingan. Kung paano kayo tinuruan ito, gayon kayo nananaan sa Kanya, kay Jesus. Naintindihan niyo yan. Jesus and you. Hindi Jesus, tapos mga apostol, hindi Jesus, tapos ikaw, tapos mga apostol mo pa. Yun ang nangyayari ngayon. Yun yung sinasabi ni Saulo na marami ang darating, iniiyakan niya yan, na maglalagay ng mga apostol sa kanilang likuran. Tandaan ninyo, sa Patripassianism belief, Church name Jesus Christ, kay Jesus lang. Belief lang yon. Yun yung ating Ama. Lahat ng may ama kay Jesus, anak ka, Diyos ka, pantay-pantay tayo lahat. Walang pastol-pastol na. Wala. Siya lang ang pastol. Siya lang ang Ama, siya lang ang Panginoon, siya lang ang Counselor, siya lang ang Holy Spirit. Binawal nga lahat yan. Kaya patawag na Ama sa lupa, Panginoon, na one Lord God of Israel. Kaya patawag na Guro dahil ako lang ang Counselor sa Isaiah 96. Yan nangyari, kumatok, tumira ang Espiritu, nanahan sa inyo, di na kayo kailangan turuan ng iba, at ito'y mananatili. Ano yung mananatili sa inyo? Ha? Yung 1 Corinthians 2:16. Diba? Tingnan natin. Yung isipan ni Kristo itaglayin natin. Yan. Tandaan niyo yan. Mga verses na yan. 1 Corinthians 2:16 na nasa Isaiah 40:13. Sino nakakakilala na pag-iisip ng Panginoon upang siya ituruan niya? Datapwat na sa atin na yung pag-iisip ni Kristo. Kilala mo na yung Ama. Tuturuan ka ng Ama dahil ikaw ay kanyang anak at Diyos mo siya sa Revelation 20. Dapat kanina pa ako tapos. Pero napakadami talagang katotohanan sa ating amang si Father Jesus. No? Alos pong Biblia, napakadami nilang dapat ipangaral sa inyo. Hindi yan kung ano-ano ang pinangangaral nila. Matuto kayong tumingin ng mga hulat katuparan at alamin kung sino yung dumating. Kaya minsan sasamantalahin ko yung topic ko eh. Sinabi na yan doon sa Isaiah 45:23. No? Ang sabi diyan, ako'y sumumpa ng aking sarili. Salita'y nakabitaw sa aking bibig, sabi ng Diyos sa katwiran. Hindi babalik na sa akin, luluhod ang bawat tuhod, bawat dili susumpa. Di ba? Ngayon, sinabi diyan sa Roma 14:11. Ang sabi diyan, pagkat nasusulat, nakahula, sinabi ni Pablo, I am alive, buhay ako, sabi ng Diyos. Siyempre, walang kamatayan dahil tinawag pa siya. Alam niyang patay na, ba't natawag pa siya? Kaya sabi niya, walang kamatayan. Buhay ako, sabi ng Panginoon. Sa akin lang, ang bawat tuhod luluhod at ang bawat dilay magpapahayag sa Diyos. Ako yung Diyos. So, maliwanag. Sa Pilipos 2:10, upang sa pangalan ni Jesus, iluhod lahat ng tuhod, nasa langit, nasa ibabaw ng lupa, nasa ilalim ng lupa. Pagpahayag ng lahat ang dila na si Jesus Kristo, Panginoon, one Lord God of Israel, sa ikaluluwari ng Diyos Ama, siya yan. Hindi po pwedeng niluluwalhati mo si Jesus, niluluhuran mo, tapos siya na yung Ama. Ganun lang yan. Sinasabi ng iba, o ikaw luluwalhati ng Diyos Ama, may tatay siya. Ayan ang mga kasinungalingan ni Satanas.
Hindi nila kayang baliin ang mga sulat. Dahil sinabi yan sa Sakaria 14:9 na ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yon, magiging ang Panginoon ay isa, one Lord lang. At ang kanyang pangalan ay isa, Jesus lang. Sinabi yan sa John 16:13. Ay sa Isaiah. Sinabi yan sa Isaiah 63:16. No? Sinabi yan sa Isaiah 63:16. Pansinin nyo tong mabuti. Yung manunubos doon na mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Hindi yung Panginoon, hindi yung Ama. No? Kasi sinabi niya yung Panginoon, the Lord, ay aming Ama, one God of Israel, aming manunubos na mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Dahil yung mula sa walang pasimula na nasa Mika 5:2, yun yung Kristo na manunubos. Kaya ang darating in the future, ang meaning ng pangalan ay the Savior. At dumating nga ngayon yun. Ang pangalan na yun ay iisa. At yun ang Savior. Ano meaning ng pangalan ni Kristo? The Savior. Yun yung sinabi dyan na manunubos na mula sa walang pasimula, siya mong pangalan. Yung Kristo. Yung Jesus. Yung Yeshua. Nakita nyo na? Pero maraming dumadaya sa inyo dyan. Yaang, pansinin nyo yung dulo nyan. Ikaw, o Panginoon, ay aming Ama, aming manunubos na mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Yung manunubos ang tinukoy dyan na pangalan niya ng walang pasimula. Hindi yung aming Ama. Sana hinuli yan. Ikaw, o Panginoon, ay aming manunubos, aming Ama, na mula sa walang pasimula siya mong pangalan. Papayag ako kung gano'n ang nakasulat na yung Ama, yun ay pangalan ng Diyos ng walang pasimula. Si Satanas yung John 8:44 na yun. Pag hindi nyo nakuha yan. Kaya sinasabi ni Kristo sa John 8:44, marami sa inyo talaga ang mga lahi ng ulupong. Sinabi sa kanya sa John 8:44, kasi kayo'y sa inyong amang Diablo. Tama ang mga nais na inyong amay ibig nyong gawin kasi pinapatay siya. Ayan o. Bakit di nyo napag-unawa ang salita? Sapagkat di nyo mangyaring di nyo na aking salita. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, iibigin nyo ko. Sapagkat ako'y nanggaling sa Diyos. Ako na yun eh. Pag hindi ako naparito sa aking sarili, hindi sinugo niya ako. No. Ang ginagawa nyo ngayon, may nagsugo. No, di ba? Yan ang sinasabi namin sa inyo. Dahil sa John 1, hindi yan isinugo. Dahil sinabi na nga doon sa John 3:13, ginagamitan niya kayo ni Jesus ng mga talinaga bilang anak ng Diyos eh. Tingnan niyo John 3:13. Tagalangit na yung anak ng tao. Walang umakyat at bumalik sa langit kundi yung anak ng tao nasa langit. So sino yung nagsugo? Wala. Ano sabi sa John 1:11? Siya'y naparito sa sariling kanya. Siya hindi tinanggap ng sariling kanya. Naparito, tapos sinugo. Ganun siya magsalita with parables. Kasi nga, inililihim niya yung kaharian ng langit. Darating ang araw, sinabi ni Kristo, pag umakit na sa langit, sa John 16:25, sasaysay niya sa atin yung tungkol sa Ama. Diretso na. Sinasalita ko sa inyo ang mga bagay nito sa malalabong pananalita. Darating ang oras na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita. Yung Holy Spirit ko na ang pupunta sa inyo. Kundi maliwanag na sa inyo sasaysayin ko ang tungkol sa Ama. Ako yun. I am that I am. Yung nakita ni Abraham sa John 8:56-58. No? Yung sinasabi sa John 8:56-58.
Nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw. Nakita niya at natuwa. Sinabi nga sa kanya ng mga Hudyo, wala pa 50 taon, nakita mo si Abraham? Sinabi sa kanila Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bago iparang si Abraham, ako nga, I am na. Nakakita ang Diyos ni Abraham isa katak. Diba? So, napakadami. Napakadami namin maisishare sa inyo patungkol sa katotohanan kay Jesus. Sana naman huwag kayong matulad doon sa Hebrews 5:11. No? Marami kami sasabihin. Palibasa nagsipuro kayo sa pakikinig. Lumabas lahat ng iglesia na yan. Ginamit lang ang Panginoong Jesus dyan, pero hinipa nga nila palawa. So, sa ulitin mga minamahal sa Panginoong Jesucristo, at talaga namang kahit nga sabi ko nga sa inyo, kahit na isang buwan nyo ako makapagsalita dito, makakaya ko. Dadandahanin ko sa inyo mga hula. Pero mga kayo, alam kong nandyan yung Bible eh. Mababasa nyo na yan. Hanapin nyo yung mga Isaiah 7:14 na yan. Isaiah 9:6-7. Isaiah 9:6-7. Ipapanganak daw yung bata. Ibinigay isang anak na lalaki. Binigay, sabi ng iba, past tense. Natural. Sa Roma 4:17, ang Diyos ay nagpapahayag ng mga bagay na tila hayag na hindi pahayag. Titingnan niyo yan, yung ibinigay dyan, sabi ng iba, past tense. Dahil siya atang pa lang sa balikat. De future. Tatawagin pa lang, de future. So matuto kayo mag-analyze. I-analyze nyo kung paano mandaya ang demonyo sa inyo. Pagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata. Pinanganak kayo tapos na. Sabi. Yung Genesis 1-3, tapos na eh. Beginning and end na yun eh. Genesis 1:1-5, that is the prophecy of the beginning. Prophetic utterance ng Diyos yan. Pati yung 7 day na nagpahinga siya. Kanyang pangalan tatawagin ka mga tagapayo, makapangyarihan Diyos mula hanggang Ama, ang ulo ng kapayapaan. Tagapayo, yung Holy Spirit yun. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David. Amen. Ito pa dyan. Hanggang ngayon. Sa kanyang kaharian ang pagtatagat upang alalayang katulan ng katwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Si Jesus yun. Panginoon ng hukbo sa NT. Siya rin pa nagaganap niyan. Diba? Ano tupad lahat yan? Siya ngayon yung namamahala. Siya ngayon yung Holy Spirit at tagapayo. Siya ngayon yung kamangha-mangha. Tawagin ka mangha-mangha. Yun yung sinabi doon ng anghel. Doon kay papanganak si Samson. Samson doon. Ang sabi, ano pangalan mo anghel ka? Ako yung kamangha-mangha, sabi. Nagaan yung anghel din naman ng Diyos sa OT. Tao, anghel. Tagapayo, Counselor, Holy Spirit, the Rabbi. Nakita nyo na. Ngayon, Isaiah 7:14. Ano sabi? Ano sabi? Kahit ang Panginoon na yung bibigyan ng tanda. Isang dalaga maglilihi, manganganak ng isang lalaki. Natawag kanyang pangalan Emmanuel. Tatawagin, iba yung tatawagin sa papangalanan. Naintindihan nyo? Si Andres Bonifacio ay tatawagin The Supreme. Ganun. Si Arman De Castro ay tatawagin Ventilador. Si Saulo ay tatawagin Pablo. Ganun yan. Hindi pangalan. Bakit? Saan yung pangalan ni Jesus Emmanuel? Emmanuel God is with us yan eh. Meaning yan eh. Sa Hebrew yan eh. Emmanuel with us, L is equal to God yan eh. Kaya nga, pag tinignan nyo yun sa, ikakopy-paste sa Mateo 1:22-23,
Ano sabi dyan? Siya manganganak ng isang lalaki. Ang pangalan tawag mo sa kanya ay Jesus o Yeshua. Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat na ito pang matupad ang hula. Sabi. Sa pamagitan sinasabi ni propeta. Kinapipis yan. Ano yung hula na yun? Bakit naganap yan? Narito ang lalaki magdadalang tao, mga anak ng isang lalaki, pangalan tatawag sa kanya Emmanuel. Nako, liliwanagin, kapiling na natin yung Diyos. Yung Diyos bomba? Oo. Lucas 2:20, Lucas 2:25 hanggang 33. Sabi ni Simeon, Panginoong Diyos, pwede lang ako mamatay. Ano ngayon sinabi ni Maria nung pinuri ni Simeon Sanggol sa 33? Sa Lucas 2:33. Nangyari nga ng araw na yun, Lucas 2:33, ano sabi ni Maria ni Jose at ang kanyang ama at ang kanyang inay? Nagulat sa mga bagay na sinasabi ni Simeon tungkol sa sanggol. Di ba? Kasi itong si Simeon, may lalaki taga Jerusalem yan. Sinabi nga ng Espiritu Santo sa kanya, basahin nyo na lang din, hindi ka mamamatay hanggang di mo muna makikilisto yung warlord na Israel, yung Kristo. Ngayon, napasa sa templo sila Jesus, kasama si Maria, kinalo ngayon ni Simeon Tanggol sa bisig niya, pinuri yung Diyos. Nung nasa bisig niya, nakatingin siya sa baby dahil yun yung Diyos. Hindi siya nakatingin sa langit. At nagsabi, pwede mo na akong patayin. Papanawin mo na ako, Panginoon, na yung alipin. Pagkat nakita ng aking mata ang iyong pagliligtas, na yung inihanda sa unahan ng mukha ng lahat ng mga tao. Sang ilaw na dapat niyong sundan, na ipapahig sa mga hentil, ang kalwalatian ng yung bayan ng Israel o Gentiles and ngayon, etong nakapagtataka dyan si Maria at si Jose nanggigilala sa sinasabi ni Simeon sa kanya doon sa baby. Si Father na yan, si baby ama na yan, hindi si Robin Padilla. Si baby Father talaga yan, si Father yan, isa lang ng Espiritu ng Diyos Kaya nga may nagtatanong sa akin, ano yung baby ama? Baby ama nga yun. Si Father yan. Yung may-ari ng anghel. Ako sabi sa Mateo 4:11, may-ari ng anghel yan Na magkagayo, iniwan siya ng Diablo at narito nagsidating ang mga anghel at pinaglingkuran si Jesus. Ano sabi sa John 1:51? Sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, makikita nyo ngayon bukas yung langit, yung mga anghel ko, nagmamalikmanaog sa ulunan ko. Mga anghel ng Diyos Hindi siya ngayon. Ano mga anghel ng demonyo, nagmamalikmanaog sa ulunan ng anak ng tao. Nabuksan naman talaga yung langit seen by the angels alam nyo kung bakit? Sa Lucas 2:16, tingnan nyo. Sa Lucas 2:14, biglang kasama sa anghel ng isang karamang kubo ng langit. Nagpuri ro sa baby. Yeah? Ito sa inyo magiging pinakatanda. Masumpungan nyo yung sanggol, sabi rin sa isang pastol ngayon, nakisama na yung mga anghel. Libo-libo anghel, tukbo ng langit, nagpuri sa Diyos, nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa kaltasan, sa lupang kapayapaan. Sinasamba nila yung baby. Kaya nung lisanin sila ng mga anghel, napasa langit ang mga pastor na nag-usapan. Dahan-dahanin natin para masaya. Sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo ang Panginoon. Sabi nung anghel. Di ba? Kasi may sa 9 tayo. Sa 8 tayo. Okay. May mga pastor ng tupa sa lupain ding yun
na nasa parang. So, pinagpupuyatan sa gabi yung kanilang kawan. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel, isa lang, ng Panginoon. Hindi naman sinabi anghel ng demonyo kasi anghel talaga ng one Lord ng Israel lang yun. At yung kaluwalhatian ng Panginoon nagliwanag sa palibot nila, sila ay totoong nangatakot. Siyempre, kasi ang mga angel of the Lord talagang umiilaw din naman yan eh. Nagliliwanag yan. Ngayon, sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot. Pagkat narito, dinadala ko kayo ng mabubuting balita na pasasamain ng tao in the future. Dinadala ko kayo ng mabubuting balita na malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat, ayan na, yung balita. Sapagkat pinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang one Savior sa Isaiah 43:11 na liban sa akin wala nang tagapagligtas, na siya ang Kristo. Sa Mika 5:2 na mula nang walang pasimula, doon siya nagmula, ang Panginoon, the one Lord God of Israel. Ikinalat ng mga scholar sa inyo, Kristo, Christ, puro anointed, anointing. Pero sa time na to, anghel yung nagpapatotoo na ang Kristo ay hindi anointed lamang, kundi yung one Lord God of Israel. Sino paniniwalaan nyo yun? Yung anghel o yung scholar? Yung anghel o yung taong nagkalat-kalat? Oo, anointed si Kristo. Pero hindi lang yun ang meaning nun. Nasa awit 2 naman yun eh. Yung pinahiran na yun, pagtutulong-tulungan nyo eh. Sa Revelation yung didigmain nyo yung kordero, pero di kayo mananalo. Yan na. Huwag nyong paniwalaan yung mga taong nagkalat na ang meaning lang ng Christ ay anointing, anointed, anointer daw. Ano. Ang meaning talaga ng Kristo is the Panginoon, the one Lord God of Israel, ang ama't anak, ang ama't lamb. Hindi lang ako anak, tuntuhan na kayo. Ama at lamb yun. Kasi yung Diyos, naging ama, nung naging anak, tinawag lang na anak ng tao. Sinabi yun ng anghel, tatawaging anak ng Diyos sa Lucas 1:35. Kaya tama yung sinabi ni Pedro. Kayo po ang Kristo, yung Diyos na. Anak ng Diyos na buhay. Kita niya. Kaya hindi ito pinagkalob si Pedro ng dugot laman ng tao, kundi ako na yun. Yung Diyos sa langit. Yung Espiritu niya, andun eh. Magtitigan nga kayo ni Kristo, kundi kayo kilabutan. Nakuha nyo na, they seen by the angels. Ngayon, doon sa Revelation 22:6, sa Revelation 22:6, sinabi sa akin, yung nagsugo ng anghel, si Jesus din. Yung Diyos ng Espiritu ng Propeta, si Jesus. Sinabi niya sa akin, ang mga salitang ito'y tapat at tunay. Si Jesus nagsasalita dyan. Kaya lang naman nagpasulat sa Revelation 11 yun. At ang Panginoong Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, sino? Si Jesus. Yung Espiritu 1:10-11. Espiritu na ni Kristo ang mga nasa propeta. Nagsugo ng kanyang anghel upang ipakita sa kanyang mga alipin na bagay na kinakailangan mangyari madali. Naintindihan nyo? Ngayon, sino yung Diyos ng Espiritu ng mga propeta na nagsugo ng kanyang anghel? Kaya yung mga kaibahan yung panampalataya dyan nagsasabi na tao si Kristo, may ama siya, mag-ingat kayo. Dahil siya yung may-ari ng anghel. Revelation 22:6, Revelation 22:16, akong si Jesus, nagsugo ng aking anghel. Kita nyo na. Para sa inyo po, totoo ng bagay na ito sa mga iglesia, Smyrna, Laodicea, Efeso. Ako ang ugat at ang supling ni David. Ako yung pinatay na ugat, hindi ang supling ni David.
Maningning na tala sa umaga, yung ugat ni David. Ang ugat ni David, yung Diyos, yung sumupling siya rin. Nakuha niyo na? Ang sasabi rin sa Revelation 5 to 6, sinabi lang sa akin sa isang matatanda, huwag kang umiyak. Ayaw mabuksan yung aklat eh. Huwag kang umiyak. Eh kung Diyos na nakaupo mo na yun eh, huwag kang iyakan. Nakakahiya naman doon sa nakaupo. Alam nyo, pinakita lang ni Jesus na nakaupo sa diyan kung paano nyo siya pinatay. Kaya sabi rito, mabubuksan yun pag nasabi niya 7 last word. Sinabi sa akin na isa sa matanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angkan ni Juda, ang ugat ni David. Hindi sinabing ang supling. Ay nagtagumpay upang magbukas ng aklat ng 7 tataking nito. The 7 last word of Jesus Christ. Ano na? Amen. Kaya niluro natin yan. Sino ba yan sa dulo? Sa 5:14, sino ba si Jesus dyan? At ang 4 nilang buhay nagsabi siya nawa, matatawid nagsisamba. Nagsisamba ron sa kordero. Yung nakaupo sa luklukan, siya yun eh. Sa kanya nakaupo sa luklukan si Jesus yun. At sa kordero, yung pagkapatay niyo sa kanya. Iisa lang yan. Siya nawa. Revelation 3:14, si siya nawa. Si Jesus. Nagpatirapat nagsisamba. Ano ba sabi? Ano ba rule ng langit? Sa Revelation 19. Revelation 22:9 muna. Sa Revelation 22:8, ako si Juan, ako nakarinig, nakakita ng bagay nito at na aking maring makita. Nagpatira pa ako pang sumamba sa harapan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga bagay nito. Angel of the Lord. Kaya yung anghel, mahiwaga yan eh. Nagpakita sa akin sa bagay nito, nagsasambay niya eh. Nagalit niya yung anghel. Ingatan mo, huwag gawin yan. Huwag kapwa mo alipin at lang yung mga kapatid ng mga propeta. At ng mga tumutupad ng mga salita na akalat nito. Sumamba ka sa Diyos. Diyos lang sambay mo. Eh, ba't sinamba si Jesus? Revelation 5:14. Yun. No? Hindi yung dalawa. So, purihin ng Panginoon. At Revelation 1:1. Apocalypse ni Yesu Cristo, kanya na yan eh. Binigay ng Diyos, siya rin. Sa kanya, upang ipahig sa kanyang mga alipin. Siya lang may Diyos yan eh. Alipin niya lahat, tingnan nyo. Ipahig sa kanyang mga alipin ni Jesus, sa makatid, mga bagay na rapat mga madali. At kanyang pinadala, si Jesus din nagpadala. Kilala sa pamagitan ng kanyang anghel. Kita nyo, sa kanyang alipin na si Juan. Pansinin nyo, alipin niya lahat yan. Walang alipin yung binigay ng Diyos, sabi nyo. Ginagamitan kayo ng Panginoon ng mag-isip. Ano? Siya nga nagsusugo ng anghel. Ayan, nasa dulo. Kaya huwag kayong padaya. Mag-review kayo. Isa lang ating Ama. Isa lang ating Diyos. Nasa Isaiah 66, 1-3, John 12:41 yun. Si Holy. Napakadami. No? So, pinawakasan ko na yung aking live sa John 19:24. Nag-usap-usap ang makawal, huwag natin punitin to. Pupustahan tayo upang matupad sinasabi sa awit 22:18 na hinapak nila ang aking kasuotan sa gitna nila kanila pinagsapalaran. Wala na pala yun. Yan na pala, wala naman nag-aartista. Amazing. Amazing grace. Tapos sa 22:15, nauuhaw ako, dumigit yung dila ko sa aking ngalangala. Nauuhaw ako. Marami pa yan eh. Ngayon, sabi ko sa John 19:28,
pagkatapos nito, pagkaalam ni Jesus na ang lahat ng bagay ay nagaganap na nga, alam niya eh. Alam niya na may ginaganap siya eh. Upang matupad ang kasulatan, sinabi niya, matupad lang, nauuhaw ako. Makita niyo. Kasi ano yun eh. Yun na yung millisecond ng buhay niya. Tinanggalaw talaga ng laman niya. Alam niya kung anong oras niya utusan si Pedro para kumuli ng isda. Alam niya yung lolo ng manok ni San Pedro. Alam niya yung lolo ng lolo no, kailan yung mangingitlog mapipisa. Alam niya rin yung sinakyan niyang tupa sa Sakaria 9:9. Alam niya rin yun eh. Sa Sakaria 9:9. Sabi ko sa Sakaria 9:9, sasakay siya sa batang asno. Hindi ba? Sasakay yung Diyos, hinula na yan. Sasakay sa inahing asno. Yung sa anak ng asno, hindi sa inahin. Sorry to. Sasakay yung sa anak ng asno kasi yung inahin magiging guide yun. Para hindi lumiliko-liko yung anak. Mas mababa pa nga sinakay niya eh. Kaya sabi sumakay sa bisirong asno. Di ba? Kaya nga hula ba yun? Oo, hula yun. Nasaan yun? Mateo 21:4-5. Mateo 21:4-5. Nangyari nga ito upang matupad sinalita sa pamagitan ng propeta nagsasabi, sabihin niyo sa anak na babae na sayo natin yung hari. Sasakay siya sa asno dyan. Yan. Kasi panahon sa tapat ng sumpungan yung isang nakataling babaeng asno. May kasama yung babae na anak niya, batang asno. Palagay niyo. So, ang gagawin dyan, yung nanay magiging guide ng anak. Sa Muslim naman, nagbigay sila ng nakabikaka si Kristo, isang asno sa kaliwa, isang asno sa kanan. Sino pa magpasama yung mga yun? Kung sino may magsabi, ano sa inyo, sige, sasakyan ng Panginoon, tumigil na hindi nyo kikibo. So, may shortcut dito, pero sa isang salin ng aklat, talagang tinanong pa sila may-ari. Kasi dito, nangyari ito pag matupad na. Salita sa pagiging ng propeta nagsasabi, sabihin sa anak na babae sa akin, narito, hari pumarito sa iyo na maamo, nakasakay sa isang asno, sa isang batang asno, na anak ng babaeng asno. Sa anak siya sasakay. No? Dahil yun na nakahula sa Sakaria 9:9. Okay? Magala kang mainam o anak na babae ng sayo, umiyaw ka. Natong yung hari na parito sa iyo na ganap, may pagliligtas. Pag mababa, talagang mababa siya. Sa halip na sumakay siya sa kabayo, sasakyan ng mga royal, magpakagwapo siya lahat. Hindi niya ginawa yun. Nakasakay yan sa isang asno, sinilang nga yan sa taihan ng hayop. Talagang mababa. Nakasakay yan sa isang asno, sa isang batang asno na anak ng asnong babae. O nyo na. Ginagawa nila ng contradiction yung Bible, eh, hindi nila alam. Yung bitag nila, yun din ang huhuli sa kanila. Ay mga kapatid natin Islandia, mag-review ay mabuti. Maraming lumuloko sa inyo. Hindi lang ang Islam, lahat ng tao mag-aral kayo ng Biblia. Pulat katuparan yan. So, i-end ko na yung live ko, mga kapatid. Napakadami. Sobra. Dalawin yung patripassionism.com, armandecastro.wordpress.com. Napakadami dun na Wheel of Prophecy, mga hulat katuparan, katotohanan sa ating Panginoon Jesus. Kung walang hula, mabubudol-budol kayo. Sabihin tatlo yun, may father, may anak ko, may salita sa langit o. Nagbutismo. Si Elias na nagbabutismo dun eh. Lucas 1:17. Sige, bibigyan ko kayo ng tip. Bago tayo magsimula, total, nabanggit ko yung ano. Sa Malakay 3:1, tingnan nyo. Sabi din sa Malakay 3:1, narito, aking sinusugo, aking sugo. Siya maganda ng dahil sa harap ko. Panginoon na inyong hinanap, biglang parulong sa kanyang templo. Hindi pumasok sa templo ng Solomon. Ngayon, nung makaalis na si Juan Bautista sa Mateo
11 Mateo 11 yan. Dako tayo dito sa sa 7 para masaya. Samantala may sisiyaon sa kanilang lakad, nagpasimula siya magsalita sa karuman tungkol kay Juan. Ngayon may sinabi si Jesus tungkol kay Juan. Anong nilabas niyo upang masda sa ilang? Sang tamo, inuuga ng hangin? Sabi ni Cristo. Anong nilabas niyo sa ilang upang makita? Isang tao narito ang damit na maselan. Narito, nagsisipan ng damit na maselan na nasa bahay ng hari. Sinasabi niya tungkol kay Juan, ano? Dapat ano nilabas ninyo upang makita? Isang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, lalo pa higit sa isang propeta si Juan. Sabi niya gano'n. Ano yun? Ito yung tungkol sa kanya na susulat. Narito sinusugo ko ang aking sugo sa unan ng aking mukha na maganda ng aking daan sa unahan ko. Kita niya na. Ganun din yan sa Lucas 7:27. Sabi ni Cristo, na makaalis si Juan, tingnan niyo. Nang makalis na nga mga sugo ni Juan, nagpasimula siya magsalita tungkol kay Juan sa mga karamihan. Ito si Juan, ano nilabas ng Diyos para masdan sa ilang tambong inuuga ng hangin? Ano nilabas niya kapag makita? Isang taong nararito ang damit na maselan, nakadamit ng hari. Ano nilabas niya kapag makita? Isang bagong propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo, higit pa sa isang propeta, si Juan. Bakit? Kasi si Juan yung sa kanya nasusulat, dahil ito sinusugo ko ang sugo sa unan ng yung mukha, nung gandang daan sa unan. Si Juan yung mauuna sa unahan ng mukha ng Panginoon, ng Diyos. Nasa Lucas 1:17, mga una yan, taglang Espiritu, kapangyarihan ni Elias. Sabi yan, at siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mukha na may Espiritu, kapangyarihan ni Elijah. Ano sabi sa Mateo 11:14? Mula sa araw ni Juan Bautista hanggang ngayon, karya ng langit, nagbabata ang karasan. Nung nagbinautismo, puro kinukuha ng sapil at taong mararase. 3 yun, sabi. Sapagkat ang mga propeta at ang kautusan hanggang kayo ay nagsipanghula. Kung ibig yung tanggapin, siya si Elias na paririto. Diyos na nagsalita dyan, siya na si Elias. Di ba? Yan, sa Mateo 17:12-13, dumating na si Elias. Sinasabi sa inyo na parito si Elijah. Hindi siya nakilala. Hindi ginawa lang sa kanya anumang kanila inibig eh. Pinugutan niyo ng ulo eh. Ganyan din naman ang anak ng tao, magbabata sa kanila. Ako rin, maghihirap din. Si Juan, pinugutan nila ng ulo. Na makagay na pag-unawa na malagad na si Juan Bautista, sa kanila sinasabi na si Elijah yung dumating na. Kita niyo na. Mauugahanda na una sa mukha ng Diyos. Kaya sabi nga sa Lucas 1:68, 70, yung sinabi ni Zakaria na mapuspos ng Espiritu Santo. Purihin ang Panginoong Diyos, pagkat yan yung dinalo tinupos sa kanyang bayan. The one Lord God of Israel, sabi ni Lucas. At nagtaas sa atin ay isang sungang kaligtasan sa bayan ni David. Kaya sinasabi sa pamagitan ng mga banal na propeta na sinito ang buhat noong unang panahon, nakahula rin yan. Kaligtasan mula sa ating mga kaaway, magkaawang mga sumpa. Ayan. Ayan na ngayon sinabi niya sa anak niya sa Luke 1:76. Kita niyo na. Oo, ikaw sanggol, sabi niya gano'n sa anak niya. Tatawagin ng propeta ng kataas-taasan. Ikaw ba si Elias? Hindi. Ikaw ba yung propeta? Hindi. Sabi ni Elijah, di ba? Sabi dyan, natawagin propeta ng kataas-taasan. Pero tinanong si Elias, ikaw ba si Elias? Hindi. Ikaw ba propeta? Hindi. Higit pa sa propeta. Sapagkat magpapauna ka sa una ng mukha ng Diyos upang handang kanyang daan. Diba? Kaya nga sa Isaiah 43, may tinig na sumisigaw sa ilang. Handaan nyo sa ilang daan ng Diyos, pantayin nyo ilang saan natin. Ngayon namin liwan niya. Sa John 1:21-23. Ikaw ba si Elias? Hindi.
Yung propeta, hindi. Ah, pero propeta siya. Pero si Elijah, nakita niya. May dahilan niya kasi nung nag-i-eli si Jesus, tinatawag niya si Elias. Kasi nasa Malaki 4, 5 to 6 yan. Hinihintay taga Israel si Elias muna. Sinabi nga lang sa kanya, sino ka baga? Pagbigyan namin ang kasagos na nagsugo sa amin. Anong sinasabi mo tungkol sa sarili? Alam niya naman na siya si Elias eh. Sinabi niya, ako ang tinig lang sumisigaw sa ilang. Tuwirin yung tanong Panginoon. Sinasabi ni Propeta Isaiah siya ito. Alam niya. No? Sa yung tinig na yun. Tuhan nyo na. Ang dami. Pakarami kong sasabihin sa inyo. Eh kayo rin, magpisaliksi kayo kung ninyo yung bagot luma. Dahil ang talagang pastol ng kaharian ng langit ay ayan, isang taong puno ng sambayan naglalabas ng kayamanang bagay na bagot luma. Napakadami. Tandaan niya. Dapat na sinabi. Pero ang Biblia talaga nananahimik na yan. Marami lang nagpasama kay Father Jesus. Kaya ang kanta ng RCC noong first century, Father Jesus Nazareth. Ganun. Isinuetos at Praxas Isla Sabelius ng mga Patripasyan. Alam nilang ama si Jesus. Wala ng biography, pero may nakalagay doon na sila ay taga Asia Minor ng Revelation at Church of Smyrna. Sinuetos at Praxia. Tapos natutunan din ni Sabelius. Ngayon, si Tertullian, taga Africa. Kinuhanan nyo ng aral ng Trinity. No? Pero hindi naging Pope yun dahil mali yung Trinity. Hindi naging Pope ng RCC, nag-Montanis yun. Sumama kay Montano. Ngayon, yan yung inaral ngayon sa inyo. Sa botohan, talo. Sa katotohanan, panalo. Ganun din nangyayari ngayon. Kung magbobotahan tayo, marami ang disagree sa Patripasyanism, sa ating Amang Jesus. Dahil tinakwil nyo ang inyong ama eh. Ang Patri sa Father. Ang Ama naghirap sa atin sa So, purihin ang aming Amang Jesus. Revelation 21:7. Nakakapagdasal na tayo ng Ama naming Jesus, sumasalangit ka, sambahin pangalan mo. Ama naming sumasalangit ka, sambahin pangalan mong Jesus. Bakit gano'n? Eh, siyempre. Yun yung sinasabi sa John 14:14 eh. Kaya sabi ni Kristo, hanggang hindi kayo nakapagdadasal sa akin. Ito sa matter of God is a spirit. Espiritu ni Kristo yung John 4:23. Namali na naman yung interpretation lahat. Namali rin ang interpretation sa dasal. Namali rin ang interpretation sa bautismo. Bautismo sila sa pangalan ng Espiritu Santo. Kung nga yung nagbautismo ang ganun, ang totoo, pangalan ko lang yun. Kaya gawin yung saksi ko. Lahat ng bansa sa Acts 1:8. Di ba? Kaya sinabi sa Acts 1:8 eh. Natapot na usap mo pagdating ng Espiritu Santo, si Jesus, kayo yung magiging mga saksi ko. Saksi ko, hindi saksi ni Jehovah. Saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, Samaria. Tuhan nyo na. So, matuto tayong humingi na Espiritu Santo. Hindi niya kayo bibigyan ng ahas. No? Okay, so ganito na lang at ako talaga, dapat maikli lang to eh. Ginaganahan talaga ako pagka nagsasalita ng katotohanan sa ating isang Diyos ay isang tagapagligtas. No? Nasa Judas 1:25 na darating sa 14, nula ni Enoch darating para kayo hukuman sa 15, sa Judas 1:25 sa isang Diyos na tagapagligtas. Santiago si Judas, kapatid ni Jesus yan. Yan yung pinapuntahan na, pumunta ka sa akin mga kapatid.
Sabi mo, akit ako sa inyong Diyos na aking Diyos. Ganun yun. Kasi doon sa John 7, nilait-lait nila si Jesus doon. Basahin nyo yung John 7 ngayon, yung piyesta ng kubol. Malapit na yung piyesta ng kubol nun eh. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kapatid, umalis ka rito. Umano ko sa Judea upang makita naman ang mga alagad ng gawang yung ginagawa. Makita na yung mga alagad, kaya iba yung alagad sa kapatid eh. Ba't walang tayong gumagawa na anong bagay sa liyan, nagsisikap ihagang kanyang sarili. Hindi na mabagay ito. Pakilala ka sa libutan, pakilala ka ng Diyos. Sabi ng mga kapatid niya. Kasi nga, yung mga kapatid niya, hindi nagsisampalala sa kanya. Ngayon, yan yung pinapuntahan doon kay Maria sa, na kinakalat ng iba. Sabi rin sa John 19 ba yun? Ginagamit nilang pandaraya na akit ako sa inyong Diyos, na aking Diyos, na inyong Ama, na aking Ama. Sa John 19, ano ba yun? John 28, yung sinabi ni Tomas na Panginoon ko, Diyos ko, the one Lord God of Israel. Ito yun eh. Yun. Pag-aralan nyo mabuti yun. Sabi niya ron, pumunta ka sa aking mga kapatid. Tinawag na siyang rabay. Sabi nga Inaalis niya yung huwag mo akong hawakan. Diba? Akit ako sa inyong Diyos na aking Diyos. Kapatid kita, di inyong Diyos sasabihin ko. Papakilala ako sa liputan. Ako na yun. Kaya sa Santiago si Judas, nagsulat. No? Ganun yun. John 20. Ito. Yan. Tingnan niya. Sinabi sa kanya ni Jesus Maria. Lumingon si Maria at sabi sa kanya wikang Hebrew. Rabay. Raboni. Guro. Kaya patawag na guro. Kaya patawag na ama. Kaya patawag na Panginoon. Siya lang ang Diyos na yan. Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong hipuin. Sapagkat di ba ako nakakakit sa ama. Ito nyo na. Kasi, pinalayas niya dyan 7 demonyo kay 10 yata yung 7 kay Maria. Tapos, nung doon sa Mount Sinai, 3 araw, huwag kayong sisiping sa babae. Gano'n. Pero sabi rito, ito ang topic natin yan. Pumarong ka sa aking mga kapatid. Pumarong ka kanino sa aking mga kapatid. Sabi mo nun. Diba? Sabihin mo sa kanila, sabi gano'n, aakyat ako sa aking ama, kapatid kita, di aking ama. Na inyong ama, ako yun. Sabi ng mga kapatid niya, pakilala ka sa libutan, di ba? At aking Diyos, kapatid ko pa kayo, di nakikiaking ako, inyong Diyos. Kawan nyo na. Kasi marami nagkalat, wala raw anak si Maria na iba. Meron. So nakuha nyo na, sabi kasi ng mga kapatid niya, pakilala ka sa sanlibutan. Ayan. So yun. Sa Matthew 13, 55 to 56, nakalinaga si Lord eh. Pero pinasasama nila yan. Matthew 13, 55 to 56. Sabi dito, hindi ba ito yung anak ng karpintero? Hindi ba tinatawag na Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid. At ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba silang natin na sa atin? Saan nga kung mga taon tununat na ganitong bagay? Lumalabas, may kapatid talaga si Santiago at si Judas na nagsulat sa Bible ay kapatid ni Kristo. Dahil wala namang apostol na Jose si Jesus.
Kuha nyo na. Di ba? Si Jose at si Simon, kapatid ni Jesus, si Santiago at si Judas. Hindi naman sila Simon Pedro yan. May alagad bang Jose si Jesus kung puro alagad yan? Okay? So, purihin ng Panginoong Jesucristo sa Judas 1:25, sa kanya lang ang papuri. Totoong pagpupuri ito, mga kapatid. Isang Diyos na ating tagapagligtas. Lucas 2:11, sinilang ang isang tagapagligtas na yon ay ang One Lord of Israel. Sabi ng anghel, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, paghaharit, kapangyarihan sa kauna-unang panahon ngayon magpakailanman. Dalawa. Hanggang sa muli po, sa mga nagtiis, manood, makinig, ine-end ko na po yung aking live. Hanggang sa muling pagkikita. Men are called but you are chosen. Kayo mga bulag na taga-akay, sama-sama kayo sa hukay. Kaya mag-ingat kayo. Hanapin nyo ang Panginoon. Tumutok-tok, tumitira ang Espiritu. Isipan ni Kristo, tagnan natin, hindi na kayo kailangan turuan ng iba. No? Magsasama-sama na lang kayo, magmi-meeting kayo, magpapalakasan na lang kayo, magpupuri kayo sa Panginoon, pero hindi sa pera. Hindi for pure spiritual yun. Tuturuan niya na kayo. Tuturuan kayo ng Panginoon, alam ko na yun. Kaya mag-ingat kayo, kayo nagpapabudol-budol. No? Sinabi ng Kristo, mag-aral kayo sa akin. No? Mateo 11:29. Mateo 11:29. Nagsipagbasa lang na may mga yan eh. Nagsipagbasa lang yung mga leader mo. Tapos nagyabang na hermeneutic. Nagsipag-aral daw. Hermeneutic Bible interpretation lang yun. Holy Spirit ni Kristo yan. Paano ko walang Holy Spirit yung teacher nyo? Diyan nagkalat kayo walang Espiritu ni Kristo na useless. Ano si Pedro hindi nag-aral na. Pasanin nyo aking pamatong mag-aral kayo sa akin. Ano nyo na? Pagkat ako'y maamong, mapakababang puso, masusupangan yung kapahinganan yung mga kaluluwa. Read the Bible, find the Scripture, hanapin ang hulat katuparan. Kung meron kayong gustong makita, magtanong kayo sa amin, mga patri pasyan, papakita namin sa inyo kung saan matatagpuan nyo. Katulad ng sinabi kanina, na ang isipan ni Kristo itaglay natin sa 1 Corinthians 2:16, no? Sa 1 Corinthians 2:16 ang isipan ni Kristo itaglay natin, yan ay nasa Isaiah 40:13. Kasi nakakalaw na pag-iisip ng Panginoon para kanyang kasundin na magturo sa kanya. Kaya walang kanatin yan. Walang kanatin ng Diyos. Okay? So, paalam na po. Ito po ang inyong kapatid kay Kristo, si Ventilador, si Armand de Castro. Peace be with you. Hanggang sa muling pagkikita.